Nung pagkakuha ko na po ng pera, babalik na po sana ako doon sa pinasukan ko na door. May tumawag po sa akin na lalaki, sabi niya, gang dara nga door agi. Itinuro niya po yung door na yung sinabi po ni Mayor na may room pa po doon. Kapasok po namin doon, may babae po isa sa table and may isa din pong lalaki doon sa gilid niya. Tinanong po ako ng lalaki kung nasan yung pera ko. Ipinakita ko lang po, tapos kinuha niya sa kamay ko. Binilang niya yung pera, kinuha niya yung 9,000, ibinigay niya sa akin yung 1,000. Tapos, Ba't hindi ka pumunta kagad si Mayor? kasi po, wala naman po siya dun sa baka po kasi pag pumunta kami dun, kasabot po siya. So, ilan kayo na biktima? Ha? Ilan sila na biktima na kinuha ng tigna 9,000? Po, Ilan kayo? madami po. Marami kayong kinuha ng tigna 9,000 na 1,000 lang natira sa inyo? Opo. Tayawa. We're in estimated 600 people were padlock. The truth of the matter about that, Mr. Chair, as per Major Brian Patalinghog, there was a report of vote buying. So ang ginawa nila, nagresponde daw yung police doon. Pag-check doon ng police, nakita DSWD personnel and around 600 people. So tinanong nila si DSWD, may exemption po ba kayo nito? Oh. So until nangyari, pinadlock nila from 2 p.m. to 8:30 in the evening. Lahat ng mga tao na andoon. Moreover, the COMELEC supervisor of Asuncion, Mr. Marcelino Cortez, were unable to heed and take cognizance of the presented documents po ni DSWD Regional Director Vanessa Gocong, of which na-mention niya kanina yung mga COMELEC exemptions po. The presentation of such documents should have facilitated na mapatuloy po yung payout and early opening of the gate and doors of the gym, which would have eventually shortened the agony sa ating mga individuals po na nangangailangan ng tulong. Likewise, during the said investigation, Police Major Patalinghog admitted that he is responsible in giving instruction to his men to close the gym upon orders sa taas po. Honorable Governor even admitted on social media that the purpose of the closure of the gym was to prevent ingress and egress of DSWD staff and beneficiaries. Additionally po, sinabi po ni Police Major Patalinghog, dumating po doon around 10 p.m. si Honorable Governor together with lawyers and allegedly had the incident blotted in the police file po. Furthermore, according to identified beneficiaries of DSWD payout presented as witness during the special ad hoc committee, the elected officials who were mentioned in the baseless and called for responsible statements of Honorable Governor on social media were not physically present in the venue. Yet in his official public statements, Governor Hubahib repeatedly insinuated po that these officials were malfeasance of alleged illegal payouts. So to further, Mr. President, and to the honorable senators, it has also come to my attention that the beneficiaries who executed affidavits in support of the governor's complaint were perjured. These beneficiaries informed me that they were enticed with promise of monetary benefits, misled and or intimidated to execute affidavits. Based on their admissions, it seems that the complaint made by the Honorable Governor of Davao del Norte is nothing more than a mere political harassment. And I have here, in fact, 15 beneficiaries belonging to District 1 na nag-execute po ng kanilang perjured affidavits. And I have one witness. May pangalan ka? Yes po, meron po kaming affidavits dito. Then we have one witness po dito na nadala din po namin. If needed po, Senator. Yeah, we will Yes po. give him time to speak before this committee. We will listen to him. Okay. So before I make my final statements po, it is very unfortunate that the
story about this incident and as well as local politics, dami po na drug, even ang atin po mga different na government agencies. When in fact, the province now is under a state of calamity. Mr. Senator, you will very know na nag-straight po yung ulan po sa atin and marami na pong nabahaan sa Davao del Norte, and yet ang ating two of the officials in the province is here today na naglalabayan po naglabayay po lapok sa isa't isa, when in fact we should be with each other helping our constituents in Davao del Norte po. So aside from the two highest ranking officials, even the SWD, we really need their help today. And in this moment, Mr. President, it's because we have more than 59,000 affected families po ng baha po dahil yung shear line po. So finally, I reiterate my commitment to transparency, fairness, and adherence to the rule of law. Office of the Vice Governor remains dedicated to serving the people and upholding the integrity of government programs. As to din po yung sinabi po ni Comelec Chair kanina na naghingi po ako ng exemption, it is not this program po. It's a program of the Office of the Vice Governor, not this DSWD po program yung hiningaan ko po ng exemption. It's just my program po. Thank you. Akala ko nga you are asking for exemption in behalf of this WD. Because that is their funds. That is not your, Yes, that is not the local fund. Di ba? Araw ng Pasasalamat is my program po. It's a caravan of services. Naghihingi lang po ako ng tulong sa mga iba't ibang ano po. Yun nga, but andito naman lang kayo. Andito naman lang kayong dalawa. As you said, two highest officials of Davao del Norte, no less than the governor and the vice governor. Eh dapat nagasikaso kayo doon sa problema nyo, doon sa mga tao nyo na binaha ngayon, continuous ang baha. But still, before ko kayo pauwiin, para sikasuhin nyo, nandito naman lang kayo, isettle mo lang natin yung issue kung talaga indeed yung allegations ay totoo. So yun lang natin tapusin ngayon. Then after that, uuwi na kayo doon. Kumpatihin nyo yung baha doon sa norte para matapos na yun. I would like to acknowledge the presence of Senator Bongo. Thank you, Your Honor, for coming over. You want to deliver your opening statement? Magandang umaga po sa inyo lahat. Mamaya na lang po, Mr. Chair. Thank you, Senator Bongo. Senator Mayor Leone Bahagi, you want to deliver your opening statement? Thank you, Mr. Chair. Good morning, Honorable De La Rosa, Honorable Senator Bongo, Honorable Senator Francis Tolentino, and Honorable Senator Jinggoy Estrada. Well, I wish to simplify instead of reading my opening statement, but I just would like to establish that first, this representation believed that the references given to us by the DSWD as to the legality on the disposal of the educational assistance to the community of the municipality of Carmen is regular. Second, I categorically and vehemently deny the allegation in the complaint of the Honorable Governor Hubahib of the irregularity. In fact, the out of 29 affiants, there were 26 that submitted their affidavit of recantation, of which 4 of that affiants are not beneficiaries. Second, the implementation of such program, we religiously follow what has been indicated in the memorandum of agreement between the DSWD and the municipality of Carmen. Third, the alleged irregularity in the municipality of Carmen is not true because we haven't received any complaint or text or any information during and after
the payout of that educational assistance to the municipality of Carmen. And in fact, after viewing the personal Facebook page of Governor De Rosario, Governor Hobahib, I immediately ordered and established a fact-finding committee to investigate the matter. And the result of the investigation, they found no irregularity, Mr. Chairman, on the event of that implementation. And in fact, the very venue of the or the place where the assistance were given is just like 20 to 25 meters away from the PNP station. So with those allegations, perjured, I think, I assume perjured allegations of the affiance, Mr. Chairman, as I've said, I categorically deny and vehemently deny as to that irregularity that happened in our municipality. Thank you. Thank you, Mayor Leonie Bahagi. What do you think is the reason behind? Tanungin kita. Ilan yung nag-recant ng statement? Out of 28? the exact figure, Mr. Chairman, out of 2,354 beneficiaries, there were 29 complainants and there were 26 affiants or complainants that recanted their testimonies, and there were 4 of those who executed their affidavit. We found out that they are not beneficiaries. So, yung nga, tanungin kita, what do you think the reason behind? Ang bilis nila mag-execute ng affidavit na gano'n, tapos ang bilis nila mag-recant. What do you think is the reason behind? I presume, Mr. Chairman, that upon the effort of Honorable Bahib to call their attention to go to Manila for this hearing, they were enlightened and they came to their mind that maybe their affidavit that they signed, which they do not understand, which the content, it is including the content of their affidavit of recantation, that they do not understand the document that that they signed during the time. And if you would allow, Mr. Chairman, one of those or 2 of those affidavits of recantation in the name of Rosie Bico, if you would allow to read their affidavit of recantation was made under Visayan Tagalog version, but if you'd allow, I have to read the translation, Mr. Chairman. Yung kwan lang, yung pinaka... Andito ba siya? Dapat siyang tatanungin natin kung andito yung tao na yan? No, Mr. Chairman. Wala. But as to your question, whether bakit nagmapadali sila sa Okay, pagrecan. please, in brief Yes, lang, brief. yes, Mr. Chairman, thank you. Go to direct to the point. The recantation affidavit of certain Bico, if I read, I am Rosie Bico of Carmen Davao del Norte, expressed my regret because I damaged the reputation of the public officials. Because of Kuya Gov Edwin Hobahib's promise, he promised that we will be given 4,000 pesos, but what he gave is 1,500. That is why he made us sign an affidavit saying that we received the incorrect amount. So I am saying today that it's true that I have received the full amount according to the papers in the MSWD of Carmen that I signed at the time. I am reading the exact translation of said affidavit. One more, Mr. Chairman, the affidavit of recantation of certain Wency Rove. And I read, I am Wency Rove Somoza, resident of Barangay Alihal, Carmen, Davao del Norte, voluntarily withdraws my signed affidavit at tahanan ni Gov in Tagum because Kuya Gov Edwin promised to give me money in exchange of signing the affidavit that I did not receive the full expressment given in Carmen. Order. I declare here. Mayor Leon, stop ko muna. Masigula mo kay Balo, ha?
in case you don't know, yung mga unnecessary remarks are prohibited dito sa loob ng hearing. Ha? Please maintain order. Agwanta lang muna, makasalita lagi mo mamaya. You will be given your time. We will give you your time. At tapusin, respetuhin lang natin itong nagsasalita. Because mamaya, re-respetuhin rin kayo. Pakikinggan rin namin kayo. So pakinggan muna natin si Mayor na nagsalita. Okay lang? Please refrain from making unnecessary comments. Dahil hindi ito sabungan, ha? Kuan ito, committee hearing ito. Senate committee hearing. Thank you. Please continue. Thank you, Mr. Chair. For a while, Leon, for a while. I apologize po, emosyonal lang po ang ating mga biktima. I understand, I understand. Sorry po. Hindi man ako diretso mag-contempt kagad sa mga tao na yan. Alam natin, this is the first time to be here. Kung hindi lang dahil sa investigation na ito, hindi yan makakarating dito. Kaya hindi nila alam yung ginagawa nila. You are forgiven. Kayo, you are forgiven. That reminder ko lang yun sa inyo na bawal yung ganun, ha? Okay yun, wala problema. Nag-react sila doon sa statement Why ni... did they react? What did you say? Leon, ano yung last statement mo bago sila nag-react? Mayor Leone, bahagi. Ano sinabi mo? Sir, as I've said, pinabasa ko yung English translation sa Affidavit of Recantation of certain Wensi Rob Somoza. Sandali ha. Sino yung mga nag-react dyan? Para klaro tayo. Bakit ka nag-react? Halika nga, magsalita ka dito. Bakit ka nag-react? Relax ka lang ha, relax lang. Huwag kang emosyonal. Magsabi ka dito, bakit ka sumigaw dyan? Dito, magsalita ka. Yun, nato sa pakinggan yun ha. Pakinggan natin. Bakit kayo nag-react? Magsabi ka dito. Asa? Oh. Relax lang. Teka, yung tubig. Bigyan niyo ng tubig. Bigyan niyo ng tubig. Bigyan ng tubig. Dali, huwag kang umiyak, huwag kang umiyak. Relax ka lang. Bigyan ng tubig. Mr. Chairman, Yes, go ahead, sir. may we ask for the presence of the Senate's physician here? May we know from the chairman if the witness has been given the proper oath? Yes. It's done already. Thank you. So, bago, sige lang, pahiluma. Pakuhanin niyo muna. We'll go back to Mayor Leone bahagi. Please yun, continue. Thank you, Mr. Chairman. Yes, go ahead. Kinaklaro ko, binabasa ko kanina yung sulat kamay na affidavit recantation of certain Wensi Rob Somoza. And the last paragraph, Mr. Chairman, of that affidavit, translated into English, says that I declare here now that the affidavit I previously signed is not true. I received the full amount of the assistance according to the payroll signed at MSWD. That is the exact translation of the sulat kamay of this certain fellow that recanted, Mr. Chairman. Yes, Mayor, kung magpatuloy pa itong, mayroon pa tayong mixed hearing, if we would request you to bring those people, yung nag-recant, madala nyo yan dito? We will Para klaro tayo, baka mamaya kaya nag-react ito sila, baka iniisip nila, gawa lang yung, kahit na totoo official, that's official ha, pero baka mamaya, these are only ordinary people na nagre-react, di ba? Patawag natin yung mga tao na yan. Okay, Thank you, Mr. Chairman. Yes, actually, as what I've said before, binabasa ko yung affidavit of Yes, recantation. naintindihan kita. I am just speaking in behalf of these people na nag-react ba? Baka yun ang inisip nila. But anyway, pakinggan natin sila later. Pwede na magsalita? Okay na, sige. Bakit kayo nag-react dyan, nagsigawan nung sinabi ni Mayor Bagi? Tunood na pangalan. Pangalan niya mo din. Susan po. Sige. Bakit? Ang tanong ko, bakit kayo nag-react?
nag-react po ako sa sinabi ni ni Mayor Bahagi po. Oh. Kasi ako din isa biktima dyan sa AX po. Mayroon po akong form ebidensya. Gusto niyo ipakita ko? Mamaya, I will, Ay, sorry po. bibigyan kita ng time. Sorry. Isa-isa kayo pasalitain ko. Ang tanong ko lang, bakit kayo nag-react doon sa sinabi niya? Yung binabasa niya is an official statement, affidavit yun. Yun, Ha? react po. Official yun. Yung sinabi niyang 4,000, yung sinabi na 4,000 po, doon po nangyari yun sa Divine Mercy sa likod ng munisipyo. Ang gipirmahan 5,000 tapos binalik 500 lang. 500 kasi dalawa yung kasamahan kong nagpasali po si Jocelyn. Anyway, okay. Okay na yun, ha? Okay na yun. Papasalitain kita ulit mamaya. Tinapos lang natin itong mga opening statement nila. One by one kayo, pagsasalitain ko mamaya para maklaro natin. Ha? You prepare all your statements. Balikan kita, ha? Yes, Parehas mo. Inom ka muna ng tubig. pasensya na po, Senator. Ha? Pasensya na Ano po. lang? Okay lang. Okay lang. Sobra po akong react kasi kasinungalingan kung sinabi niya, binaliktad. Naintindihan. Naintindihan ko kayo. Naintindihan ko kayo. Huwag kang mag-alala. Ha? Relax lang. Mamaya magsalita ka. Balikan ko lang muna sila dito. So, okay ka na, Mayor Bahagi? I will go to Mayor Jessica. You have opening statement? Good morning, all of the senator. Yes. You have the floor. Well, I'm innocent of the charge heard against me. Hence, I have no opening statement, Your Honor. Thank you, Mayor. Simpleng Mayor. Simpleng statement lang yun. Thank you, ha? Salamat. So, paupuin ninyo, kumsik. Paupuin nyo lahat ng kuwan dito. Lahat ng mga yung mga resource persons na yan, paupuin nyo dito lahat. Dali na mo, tanan, dai, tindog mo, dong. Balhin mo dali. Pakiaris nyo kung sino unang magsalita, ha? In order, in order. Una dito, gano'n. Sige, sige, sige. Sa 9,000. Sabi po ng pangalan. Ayun ang susunod na. Good morning po. Sandali lang, sandali lang. Order muna tayo, tahimik tayo. Bakit yung iba nakatayo pa? Paupuin na dito? May staff pala yung You utilize this space. Okay, sige, tama. Paupuin na yun dyan, yung iba hindi na kaupo. Mr. Chairman, if I may, Yes, yes, yun. Mr. Chair, I just would like to inquire if those persons with covered faces has their own affidavit too.
which will serve as our guide. Pakinggan na lang natin yung sasabihin nila. Ha? Anyway, klaro man yan sabihin nila mamaya. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Mayor. Anyway, everything that you say here is taken under oath. At alam niyo yung consequences kapag under oath, di ba? Asik Lopez, you want to say something? Mr. Chair, point of clarification lang because we were really taking into records din po yung ating proceeding. The very reason why we're here because of the Asuncion payout. But then when we heard one of the witnesses, she was discussing a place named Likod ng Divine Mercy, and that is in Carmen, and it is different from the Asuncion payout conducted last October 28. So just a point of clarification lang. Again, different incident, but we are investigating it as a whole. Lahat yan. Hindi lang yan isang insidente, hindi lang Asuncion, hindi lang Carmen, lahat na nag-execute ng affidavit, in-entertain namin. Kaya iba-ibang insidente yan. Thank you. Thank you, Mr. Chair. Salamat. Sinong una magsalita? Tas kamot. Okay, dali ha. Laruin natin. The reason why you are here before this committee, andito kayo para mag-testify. Ngayon, nakakover yung mga mukha ninyo, ayaw nyo makilala kayo dahil takot kayo. Ha? Sabihin ko sa inyo, huwag kayo matakot. Andito yung pinakamagaling na regional director sa buong Pilipinas, buong Philippine National Police. Andito si General Delbo. He can assure your safety. Kaya, ako mismo, kung may mangyayari sa inyo doon, kalaban ko yung mga hara sa inyo. Pupuntahan ko mismo kung sino mga hara sa inyo. Ha? I'm giving you that assurance. Huwag kayo mag-alala. Baka sabihin nila, ibang tao yan nagsasalita. Huwag kayo matakot. Huwag kayo matakot. Pumunta kayo. Arne, can you give your assurance? Klaruhin mo, para hindi sila matakot. Kilala niyo si General Delbo? Yes, sir, Senator, sir. Kayo mga Lynn, Boy Tapang. Kilala niyo si General Delbo? Kilala niyo? Oy, kilala niyo? Oh, alam niyo na magaling na opisyal ito, kayang-kaya niya kayo protektahan. Alam niyo yan. So kung may mangyayari sa inyo, siya ang mananagot sa akin. Ha? Klaruhin natin yan. So siguruhin mo, General Delbo, na wala mangyari doon sa mga witness na ito. Yes, sir, I will assure you, sir. Okay. At saka PD. Sinong PD ng Norte? Siguruhin nyo na hindi maras itong mga batang ito. Yes, sir. Okay? Yes, sir. Okay, thank you. Thank you for that. Sino una magsalita? Mayla, go ahead. Yan yung maganda. Ipakita niyo mukha ninyo. Then because you are telling the truth. If you are telling the truth, huwag kayo matakot. Huwag kayo matakot. Andito na nga kayo eh. Harapin niyo yung katotohanan. Sabihin yung buong katotohanan. Go ahead, Mayla. Ano po, yung minention po ni Mayor na si Wency po, kaibigan ko po yun. Sino? Na-mention ni? Wency po. Kasi na-mention ni Mayor Bahagi. Kaibigan ko po yun. Okay. Sabi ko po siya nag-complain. Okay. Wala pong prinamis na pera. Napunta po kami doon kasi biktima kami. Nabiktima po kami ng educational assistance na 10,000 na tatanggap namin. Binigay sa amin yung 10,000, pero pinapunta kami doon sa isang kwarto. Akala namin pag nakuha na namin yung pera, pwede na kami makalabas. Hindi. Pinapunta po kami doon sa isang kwarto kung saan may tao po doon na kukolektahin yung pera. Pero bago po kami nakapunta doon sa Divine Mercy, pinapunta po muna kami sa nagpunta po kami doon sa peso po kasi kailangan daw po ng gate pass. Papasok na sana kami sa Divine Mercy pero hindi kami pinapasok kasi kailangan daw ng gate pass. Yun ang sabi yung nagbabantay doon sa gate sa Divine Mercy. Doon po sa Carmen yun. Anong payout ito? Payout ng educational Educational assistance? assistance po. Magkano ang pinirmahan nyo?
10,000. 10,000. So, we- siguro college student ka na, di ba? First year college. Third year college. First year po. First year. Po. Were you not aware that before kayo tumanggap ng pera, wala ba kayong usapan sa mga nag-recruit sa inyo na, ito lang permahan ninyo, 10,000 ha? Pero ang matatanggap nyo actually is, magkano sabi mo? 10,000 po. 10,000. Yun nga po, Kung sabi mo, pinapasok kayo sa kabilang room, kinuha yung pera po na 9,000. 9,000? 1,000 lang po yung binigay. 1,000 binigay sa iyo. Opo. Before nangyari yan, wala ba kayong usapan na ganito ang arrangement natin ha? Ibalik niyo yung 9,000 sa amin. Yun nga. 1,000 na sa inyo. Punta po namin doon sa Peso, sa likod po ng munisipyo namin doon. Nandun po yung mga admin, nagbibigay ng gate pass. Admin, sino yung admin na yun? Jerry na lupa po. Ha? Jerry na lupa. Ginny? Jerry na lupa. Jerry Lalupa. Na lupa po. Lalupa. Na lupa. Lalupa. Opo. Saan siya ngayon? Hindi ko po alam. So kilala mo talaga ito na Jerry Lalupa pangalan niya. Opo, kasi namukhaan ko po siya. Siya po nagbigay sa akin ng gate pass. Tapos sabi niya sa akin, na-briefing ka na bagang. Ha? Na-briefing na kagang. Na-briefing ka na gang. Yun po yung sabi niya. So, Oh. hindi ko po alam kung anong briefing yung sinasabi niya. Pero baka hindi niya po ako bigyan ng gate pass pag hindi ako nag-oo eh. Hmm. So, ano na lang po ako, nag-oo po ako. Nabigyan ako ng gate pass, nakapasok ako sa Divine Mercy tapos ni-review po na yung mga documents na naipasa namin para Hindi mo tinanong kung anong briefing. Wala kang wala tinanong. po kung tinanong kung anong briefing kasi wala po talaga akong alam. Kasi ang alam ko lang po, kukuha po ay makakatanggap po kami ng educational assistance. Okay, continue. Pagkapasok po namin doon, na-review na po yung mga documents namin, na okay na po, pinatawag na kami by batch. Mga 10 po kami pinapasok doon mismo sa office na nandun sa Divine Mercy. Nandun po sa table, nakalatag po yung mga papers po doon na may mga pangalan ng mga beneficiaries. Dalawa, Divine Mercy. Eskwelahan ito? Hindi po. Ano yan? Ah, Simbahan? likod po ng Munisipyo ng, Carmen po. likod ng munisipyo ng Carmen, Opo. meron Divine Mercy. Opo. Ano yun siya? Kapilya? Islet po. Ha? Islet. Ha? Divine Mercy Islet po. Islet. Pero Office of the Mayor na po ngayon. Office of the Mayor. Ano, you confirm, Mayor Bagi, merong Divine Mercy, ano yan siya? Thank you, Mr. Chair. Ano yan? Bago ko po sagutin yung tanong ni Mr. Chair, gusto ko lang klaruhin, hindi ko yung statement, Mr. Chair, yun yung statement ni Wency, sulat kamay niya, nag-translate ko na. So that Yes, yes. I wanted to make Yes, for record. The committee recognizes that appreciation na kanyan, affidavit niya. Tanong ko lang is, yung sabi, Divine Mercy, ano yan siya? Yes, Mr. Chairman, ang Divine Mercy, the DMI, lugar kung saan nakatayo yung isang function hall namin. Function hall, sa likod lang ng munisipyo. Okay, okay. Then within the function hall, there is a room that has a restroom. Okay. Thank you, Mr. Chair. Thank you for that clarification. Continue, Pagkapasok po namin doon, nandun po yung table na maraming mga papers po na nakasulat yung mga pangalan ng beneficiaries at kung magkano po yung matatanggap nila. Nung natawag na po yung pangalan ko, binulangan po ako ng pera sa harapan ko, 10,000 po yung binigay. Nung pagkakuha ko na po ng pera, babalik na po sana ako doon sa pinasukan ko na door, pero hindi po ako doon pinapunta. May tumawag po sa akin na lalaki, sabi niya, gang dara nga door agi, itinuro niya po yung door na, yung sinabi po ni Mayor na may room pa po doon, na doon po kami napasok. Hindi po kasi siya makikita sa labas kung may tao ba doon, wala kasi tinted po yung yung glass.
Pagkapasok po namin doon, may babae po isa sa table and may isa din pong lalaki doon sa gilid niya. Tinanong po ako ng lalaki kung nasan yung pera ko. Ipinakita ko lang po, tapos kinuha niya sa kamay ko. Binilang niya yung pera, kinuha niya yung 9,000, ibinigay niya sa akin yung 1,000. Tapos sabi niya, pwede ka nang mag-exit. Sino yung lalaki na yun? Hindi ko po kilala yun eh. Hindi mo kilala? Bakit mo binigay? Kasi akala ko po, kasi baka staff po siya ng condon kasi nandun po sila mismo sa venue eh. Ikaw lang ang kinuna ng 9,000, Myla? Hindi lang po ako, madami po kami. Hindi niya nakilala kung sino yung lalaki kumuna ng 9,000. Hindi po. Kasi bakit po sila makakapasok dun kung hindi po sila staff? Sa tingin mo, sino? Staff nino? Staff po ng municipality po namin. Sa Carmen po. Sa? Carmen. Meron bang ganun, Mayor? Thank you, Mr. Chair, Your Honor. Actually, ngayon ko lang nalaman na yung incident na yan. But as far as I can recall, wala akong natanggap na text, reklamo man lang during those days na ang lugar na ginasabi nila is just 25 meter away from the police station. Mr. Chair. Kailan nangyari itong payout ito? October 29 po kami na payout. Hindi ba kayo nagreklamo? Na alam niyo na 10,000 ang kukunin ninyo, tapos biglang kinuha ng isang lalaki, isang stranger, kamo, na 9,000 at 1,000 lang natira sa inyo. Hindi ba kayo nagreklamo sa DSWD? Kung kanino man. Kaya po nagpunta po kami kay Kuya Gov po. Mayor? Kay Governor po. Hmm. Nagpunta kami kasi nakita po namin yung live niya na kung sino yung mga biktima ng Tiga saan ka, Myla? Carmen po. At tiga Carmen. Ba't hindi ka pumunta kagad si Mayor? Kasi po, wala naman po siya dun sa Baka po kasi pag pumunta kami dun, kasabot po siya. Hindi. Huwag mo muna sabihin ka sa buwan. Dahil, hindi. Huwag tayo magbabanggit ng kasabwat dahil hindi naman tayo nakakasiguro kung kasabwat o hindi. Baka lang. Ha? Kasi po, yung po kasi ako dun sa sinabi ng lalaki na sabi niya, if na-briefing na po ba ako, staff po yun sa municipality. So, hindi mo ma-identify. Wala sa inyo naka-identify doon sa lalaki kumukuha ng Jerry na lupa po. pera. Jerry na lupa, yung lalaki nagkuha ng pera. Yung lalaki kumuha ng pera. Hindi po. Hindi namin nakilala kasi nakakap po siya eh. Nakakap. Nakakap, may face mask din? Wala po. Oo. Wala nakakilala sa inyo? Ha? Yung minention mo name, Nalupa? Jerry na lupa po Oh. yung admin na nagbigay sa akin ng gate pass. Pero sa pagbawi ng pera, wala na doon si Jerry na lupa. Hindi po namin alam kasi matagal din po kami Hindi, ang tanong ko, ang nagkuha ng pera sa'yo, binigyan ka lang 1,000, binawi yung 9,000, isang lalaki at isang babae. Opo. Oh, wala doon si Jerry na lupa. Wala po. Siya po yung nagbibigay ng gate pass, yung Jerry na lupa. Ikaw ay taga Carmen. Opo. Kung yung dalawang tao na yun ay staff ng munisipyo ng Carmen, sigurado ako may idea ka kung mukha niya taga Carmen ba yun o hindi taga Carmen. Hindi na po kasi ako nakakabalik ng Carmen sa Taco. Sa inyong lahat dyan, sino nagkakilala? Ikaw, Rose, ganun din nangyari sa'yo? Ikaw, Jan, ganun din nangyari sa'yo? Hindi po, from Tagum City po ako at ibang incident. From Tagum City po. Tagum City? Yes po. O, sandali, sino dito ang taga Carmen? Carmen? Ikaw, ganun rin nangyari sa'yo? Ni Jerry na lupa. Hindi. Doon ka ba doon sa Carmen ka ba? Nakatanggap? Sa Carmen po, O, yun nga. nakatanggap. Kayo nakatanggap ng 10,000 tapos kinuha kayo ng Ako po, 9,000. senior high ang anak ko, 10,000. Basta, ang sabi doon nung nagpirma ako doon sa bahay ni Tata, ang sabi doon, Sino si Tata?
Si Jocelyn Sumasino po. Yung Pagkalaran mo, Jocelyn. Jocelyn Sumasino po, doon po ako nagtrabaho sa kanila. Ako po yung caregiver ng nanay Sino? niya. Oo. Anyway, Tapos ako labanderan niya. sino nakatanggap ng 10,000 tapos kinuha ng 9,000? Ako kay senior ang sabi po, ang Doon din sa Divine Mercy? doon po sa Divine Mercy sa likod ng munisipyo. Katulad nung si Myla, hindi mo na-identify kung sino yung lalaki kumuha. Sino kumuha sa inyo ng 9,000? Hindi ko po kilala kay Lalaki o babae? Lalaki. Dalawa po nandun sa loob ng kwarto. Maliit na room. Ano, i-describe mo nga. Ang buhok niya po kanang uso nga, bonnet. Bonnet yun lang po niya. Ang color sa damit. Naka-bonnet o naka-cap? Hindi ka nang, ano ba yung gupit? Ano ba, yung dalawa rin Senador Bisaya, pa sila na mag- Huwag mo ituro yung ulo ko. Anong buhok niya? Ano buhok niya? Yung usong gupit na Bunit? magkahintulad kay ano. Ha? Oo. Ha? Mulit. Ang mulit. Pagkahintulad sino? Sa akin? Ha? Hindi, buhok katulad ko? Parang mulit man sir katong Ano gupit. raw? Sir. Mulit. Mulit ka. Ano yung mulit? Yung mulit, yung malinis dito, tapos mahaba dito. Ganyan, yan ang mulit. Ibig mo sabihin? Yes po, nag-side White side wall, ibig sabihin, nag-side malinis dito sa gilid. nakayuko. Ha? Nakayuko po kasi siya. Nakayuko siya nung Hindi. Yung description lang ng lalaki. Dahil pati-describe ko rin kay Myla. Yung babae po na kasama, Kaya yung lalaki kumuha ng pera. yung lalaking kumuha po ng pera, moreno po siya. Ha? Moreno po siya. Hindi ko po ano yung mukha niya kasi nakakap siya. Pero yung kasi kutis niya po, moreno siya. lalaki. Yung mukha. Hindi ko po namukhaan kasi yung nakakap po kasi siya, hindi ko makita yung mukha niya. Tapos yung babaeng kasama niya po, may kulay yung buhok. Ano kulay? Blonde po. Blondie. Opo. Pero nagpakulay, hindi naman talaga blondie yun. Meron pa kayong employee na blondie, Mayor? Mr. Chair, I cannot speculate pero hindi ko ma-describe din yung gina-describe niya, Your Honor. Hindi, siguro kakunti lang ang blondie ron sa opisina mo. Meron ba kayong... Ito, blondie ito, bro. Ito. Yeah. Ganyan ba? Ganyan ba ang blondie? Diba? Po, ganyan po. Oo. So, ilan kayo na biktima? Ha? Ilan sila na biktima na kinuha ng tigna 9,000? Po, Ilan kayo? madami po. Marami kayong kinuha ng tigna 9,000 na 1,000 lang natira sa inyo? Opo. Tayawa. Kayo? Ganun din? Okay. Your Honor, Your Honor, okay, ang sabi po sa release po, pag senior high po o college, 10,000. Pero kung junior high, 5,000. Tapos ang 5,000, 1K din ang release. O niya, ang 10,000, 1,000 din ang release. Ang matanggap ay ang matanggap sa ayuda sa educational. Okay. Mayor, saan ba galing yung itong ayudang sinasabi nila? Kanino galing? Galing po sa DSWD, Your Honor. Kanino yun? Well, to be transparent about it, Your Honors, Mr. Chair, yung payout po natin October 29, we have nothing to do about this certain payout, the specific payout.
Wala po talaga. Because Oh, sa this is- chair dyan yung educational assistance yan, di ba? Ano? Yes, Educational assistance. yes, Mr. Chair. Hindi yan DSWD-5. Hindi po. Chair dyan. Well, no po. Ito po ay Pwede rin, no? yes. Ito po ay transfer of funds na allocated na po sa Pero pondo pa rin ng DSWD yun. yes po, but Oh, then wala na po kaming control doon sa payout na yun. Hindi. Dali, paano walang control kung pondo ng DSWD? Well, Hindi naman dapat mag-distribute doon, di ba? Lahat ng payout, may tao kayo. Dapat man by your tao. Naka-transfer of funds na po sa kanila yon. Sa local, Yes po. tinasper nyo sa local na pera. Who was the one who distributed the funds? Is it not the representatives from the DSWD or the local government? Basta we can say na hindi po taga DSWD, Mr. No, Chair. you said it was your funds from the DSWD. You should have your staff or one of your employees from DSWD to monitor the distribution of funds. Am I correct? O bakit wala kayong, bakit walang representative of the DSWD doon? Bakit pinaubayan ninyo na lang sa, kung dinownload nyo, bakit nyo pinaubayan na lang sa LGU? Good morning po sa... You are? I'm Wenz Morata po. I am the Chief of the Crisis Intervention Division in Central Office, who also Of the monitors DSWD? from Central Office po. Honor. Okay. In terms po dito sa case po sa Carmen, this is a transfer of fund. Actually, this is one of our modality, our disbursement strategies to at least expedite po the provision of the cash assistance. When we do po the transfer of fund, we engage po into a memorandum of agreement with the local. This is an open field po for all And the more between DSWD the disability and the local government po. LGU. Yes po. Alright. Part of the provisions po natin, pagdating po doon sa ating pong MOA, is that the sole responsibility po ng LGU is the assessment and the conduct of payout po. Pagdating po na sa mga target beneficiaries po nila, subject pa rin po ito doon sa existing guidelines po on the AIX. And for the central office po, ang amin po nagiging role na lang po dito to ensure that the liquidation process within the financial... Tanda ka lang magsalita. Medyo... I'm sorry po. As part of the role po ng DSWD Central Office is to facilitate the monitoring and ensure po the transparency of the records para the liquidation process po natin. But entirely the responsibility po pagdating po sa payout po ay usually po the local government po, and as expected is the role of the local social welfare and development po, Honorable Chairperson. So, the DSWD local representative should be present sa payout. Am I correct? Hindi naman po. Pwedeng tahimikan muna dito at hindi namin maintindihan. Wala muna, ha? Tahimik na muna tayo. Please. Tahimik muna tayo. Actually po, hindi naman po kasama sa mandate ang proposal ng MOA po natin with them that the local or the DSWD Central Office will be present. O-orient naman po natin kasi sila sa policy prior the signing Sino of the ino-orient MOA. ninyo? Ang local po. The regional office po ay kinocall po ang ating pong local social welfare and development office. Lahat po ng social workers doon, they were oriented on the process, requirements, and the Correct. policies. So But- during the payout, were they not present there? Yung mga social workers? Present po ang social workers ng local. Yes, But not correct. from the DSWD po, sir. Huh? Not from the national office. Yes, I know. So they were present. At least you had a representative during the payout. Even the local social workers. Sa local government yan. Mr. Chair, Your Honor, wala po just to clarify things. Yung DSWD po kasi from the central office up to the regional levels lamang po. Meron po tayong devolution of social services. That's why meron po tayong tinatawag na LSWDO, Municipal Social Welfare and Development Offices, Provincial Social Welfare Development Offices, and then yung mga CSWDO. So yun lang po yung gusto rin namin i-clarify. That's more often than not, talagang namimix po yung dalawa. But then hanggang sa regional level lang po talaga kami. And with this particular payout in Carmen, yun nga po yung point of clarification namin, wala pong involvement yung atin pong DSWD National Office. Ganon din po yung ating mga social workers kasi po transfer of funds na po ito. All right. Okay, Mr. Edwin. Thank you po.
So the DSWD and the Municipality of Carmen executed the MOA. Am I Yes po, correct? sir. Who signed the MOA? The MOA was entered into by between the mayor of the LGU, which is Carmen, and Who the signed the regional MOA director, in behalf of the LGU of Carmen? The mayor? the mayor. May I, do you have a copy? Yes, Your Honor. Can I have a copy? And who signed in behalf of the department? I did, Your Honor, as a regional director. All right. Can you furnish this committee a copy? Mayor, since nag-execute kayo ng MOA between your government, your municipality and the DSWD, who was the one who distributed the payout? Thank you, Mr. Chair. Your Honor, following the terms and conditions within the MOA, our MSWD office, it's a local social welfare office, was the one handled the distribution. Who handled the distribution? The employees of the MSWD of the locality, Your Honor, Alright. Mr. Chair. How many are them? Ilan sila? Who was there present during the payout? The head of the MSWD and social workers within the MSWD office. And yes, that's within that's the integration of the employees within the MOA, and the office religiously followed what has been indicated as to the part of the MSWD, following the guidelines given by the COMELEC as to the exemption coming from the DSWD regional office, and following with the legal opinion of the DSWD regional office. Mr. Chair, Your Honor, Were you present during the payout? I don't have any time during the payout, Your Honor. So who was the one who recruited these beneficiaries? The information dissemination, Mr. Chair, Your Honor, How did you choose these beneficiaries? the manner of qualifying, Your Honor, after the dissemination, for those who comply strictly the requirements set by the memorandum of agreement from DSWD, Your Honor. How was the vetting process? It is given, of course, the dissemination, Your Honor, Mr. Chair, it is given to the barangay level. So you did not have any participation in the vetting process or in choosing the beneficiaries No, Your Honor. of your town? No, Your Honor, I don't have any. So sino namimili nitong mga beneficiaries, mga qualified beneficiaries? Actually, the information dissemination is generally given to the whole municipality. And for those who submit and complete the requirements, as per Kanino regulations, siya sinasubmit? sa office of the MSW. Yes, Your Honor. Local ng, who is your local? The head of our local MSW is Miss Loy Loy. Kasama, nandito ba? Hindi po, sir, because I am only invited and with our PESO officer. Siguro pwede natin imbitin siya ng next hearing, Mr. Chair. Yes, we'll do that. Kumsek, take note. Next hearing, you invite, sino yun? Miss Loy Loy. Miss Loyloy. Mylene Loy Loy. Mylene Loyloy. Hindi ba siya nagre-report sa'yo, yung si Mylene? Kung ano nangyayari, kung paano vetting, paano yung proseso? Well, You as the mayor. Kasi Yeah. alam mo, naging mayor din tayo at lahat yung mga nangyayari sa sarili kong bayan, kailangan ko malaman. yes, Diba? Mr. Chair, thank Di ba you. pinaparating sa'yo, mayor? Sir, as always, every day, the day-to-day transaction with that payout, the output of that payout is always being reported to my office. Alright. Dito sa mahinayin nitong ating mga kababayan dito.
kababayan mo sa Carmen nakarating sa inyo? As I've said, sir, wala talaga akong natanggap. na Hindi ni-report ni Mylene sa inyo? As far as the result of the investigation, wala din, sir, dahil wala ring natanggap. Kahit text, kahit anong reklamo, wala talaga. Eh bakit sila nagreklamo na ganito eh? Pero mo, hindi biro ito because hindi lang siguro sa probinsya ng Davao del Norte nangyayari ito, hindi lang siguro sa munisipyo na mo nangyayari ito. I think this is already being implemented nationwide. No? I've heard, meron din sa Bukidnon, ha? Senator Sa Jinggoy. Metro Manila, Bukidnon, meron din. malamang pati sa bayan ko, sa San Juan, meron din, nababalita ako, meron din ganyan. Pero ito, napakatalamak nito dahil kung 10,000 ang pinapangako, tapos kakaltasan ng 9,000, anak ng puta, hindi yata makatarungan yan. No, this has to be investigated. Not only in the province of Davao del Norte, but nationwide. Matanong ko as Director, during the budget hearing of DSWD, nailabas na yata itong mga concerns nito. What have you done? We seriously and yung yung suggestion po ni Senator Bato that there will be PNP personnel who will be invited. We implemented that po for Alright. them to observe any anomalies. Every payout ng AIX, kasi marami nang, hindi na nga chismis, nagiging realidad na eh. Na paglabas ng isang beneficiary, halimbawa sa gym, meron na nakabang kung sinong Poncio Pilato, o bata ni Mayor, bata ni Kapitan, bata ni Vice Mayor, o bata ng Governor, na, akin na yung 2,000, akin na yung 1,000. Meron ganun eh. Dapat, siguro, every time na magkakaroon ng payout ang AIX ng DSWD, dapat siguro meron pulis na naka-assign doon. Na matinong pulis na hindi siguro kasabwat. Kasi hindi natin masabi, wala namang perfecto rito. Minsan din meron mga pulis na, hati rin tayo dyan. Walang ganun. Dapat meron talaga kayong pinagkakatiwalaan na tao at ginaguide nyo yung mga recipients palabas hanggang bahay para wala nang kumausap para hingan sila ng pera. Meron din nangyari mismo sa San Juan. Mismo mga konsehal doon. Hinihingan din yung mga kawawang benepisyaryo. Imbis na 3,000, 2,000 nila matatanggap. Yes, Your Honor. Dapat talagang tutukan ng pansin yan dahil hindi makatarungan yan. Dahil, alam mo yun, kakainin lang mahirap, agawin mo pa sa bibig nila. Hindi maganda eh. So, anong solusyon nyo dyan? Your Honor, the move that the PNP personnel will help us to really observe if there are anomalies or irregularities during the payout have been observed after the budget hearing as recommended by Senator Bato. In addition, Your Honor, we would like to emphasize that at the time, sometime in September last year, when the good governor and I had a conversation, the Governor Hubahib already mentioned that there are these alleged kumukuha ng pera. So after po noon, for DSWD Davao Region, ang in-implement po namin, Your Honor, is that we printed tarpaulins. So many tarpaulins, Your Honor, that during payouts, we posted 3 tarpaulins. We have pictures that we can submit, Your Honor, to show that there are tarpaulins posted in conspicuous places to warn the beneficiaries na kung ano po yung matanggap nyo dito sa payout, sa inyo lang po ito. Okay. Siguro mas maganda, bago kayo mag-payout, sabihin ng DSWD representative doon sa tao na mga beneficiaries, ito matatanggap nyo, 5,000. Walang labis, walang kulang. We do it also, Doon Your sa Honor. mga magre-reklamo na merong tumatanggap, merong nag-extort ng pera, ng gustong bawasan, i-report ka agad sa inyo. We do that also, Dapat Your yun. Honor.
There are announcements every At 30 malaman minutes, ng Your mga Honor. ng tao, kung 10,000 yan, 10,000 yan, walang bawas, walang sobra, walang labis, walang kulang. We do that, Your Honor. Every 30 minutes, the MC over and over. Lalong-lalo na yung mga bagong dating. Hindi lang yun nandun na. Eh, syempre yung mga bagong dating na beneficiaryo, kailangan every time, i-remind ninyo kung magkano talaga natatanggap nila. Yes, Your Honor. Correct? Yes, Your Honor. Okay. Na pag 3,000 po yung kanilang pinirmahan, kung ano yung pinirmahan nila sa payroll, yun po dapat ang matanggap nila. Wala pong pwedeng kumuha niyan. So aside from the regular announcement, Your Honor, the tarpaulin, we have developed, gumawa kami ng video. Piniplay po namin yung video na yon during payout, na kung ano yung matanggap nyo, sa inyo lang po yan. In addition, Your Honor, we have enhanced our grievance machinery. Nag-iwan kami ng hotline number na kung meron po tayong complaints, tawagan ito na number. Pero that happened after pumutok itong issue na ito. Yes, after our conversation with Governor Hubahib, So, sometime in September. So October po na payouts, implemented na po yan. October na payout implemented. Opo, yes, Mr. Chair. Mr. Chair? Mr. Ah, Chair? Sandali lang, Leon. Governor is raising his hand. Nauna. Senator Jinggoy, go ahead, Governor. Thank you, Mr. Chair. During po pumutok tong kwan, in-invite ko po si Regional Director, Attorney Vanessa Gokong, and yung taga-provincial officer ng DSWD, si Candelaria, nandito po sila. Nandito po sila, Mr. Chair. Kinausap ko sila, in-inform ko sila na marami nang nagreklamo dito sa opisina na kinakaltasan yung na-receive nilang pera, pundo galing sa DSWD during sa distribution. Sabi naman nila, Mr. Chair, na narinig nila na may ganyan. Pero wala daw silang magawa. Umiyak pa si Ma'am Candelaria, na single mom siya. Iko, baka mapailan ko kayo ng kaso. Sabi nila, under instruction lang po kami, Gob. Nasa trabaho lang po kami. Hindi po pwede magsinungaling si RD Gokong at si Ma'am Candelaria, yung provincial DSWD officer. Sa opisina ko po yan nangyari. Siya? Nandito po. Candelaria? Ma'am, ito po. Dito ka dito. Upo ka dito. Here ka, ma'am. Doon, bigyan mo. Papuin. Continue. At may mga complainant po tayo, Your Honor, na during sa pamimigay, ina-announce po na yung tulad nung kasalang bayan nangyari sa Tagum, ina-announce po nandoon ang DSWD na yung 7,000 ibigay nyo po dito sa CSWD officer. At yung ibang complainant, nandun din ang presence ng provincial officer na nagreklamo na sila. Nakapila pa, Your Honor. Ina-announce pa. Katong lahat na nakatanggap, yung lahat na nakatanggap, magpila kayo, hawak kamay para walang makawala. Tapos lipat kayo sa ibang linya. Tapos doon na kinukuha. So, ibig sabihin, Your Honor, naririnig sa tauhan ng provincial DSWD. Imposible namang hindi kasi naka-announce pa. Identified din sa ating mga complainant na kaninong opisina yung tao. Pwede naman marinig naman mamaya, Your Honor. Okay. Your Honor, identified si Ma'am Candelaria, tinuturo talaga nila na halos lahat ng payout siya ang kasama. So, you want to say something? Mr. Chair, excuse me. Yeah. Si Ma'am Candelaria ba? Yes, Your Honor. Siya. Ano siya? Provincial? She is our, yes, Your Honor, the Social Welfare and Development Provincial? Team Leader. It's like commensurate to a provincial. Right. You were present in all payouts? Magandang umaga po, Your Honor. Actually po, kasi paymaster po ako. Alright. Ako yung SWAT team leader. Part po ng trabaho natin, yung linking with other programs and services. For a while, Senator Jinggoy, mag-out ka muna. Nag-take out ka na ba kanina?
Ikaw? Hindi po. Hindi pa. O sige, please. Please, tayo ka muna. Mag-out ka. Dito po, tayo lang po tayo. Tapos, do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this investigation? Thank you, ma'am. Please take your seat. Okay, answer my question. You were present to all payouts, Ma'am Candelaria. Yes Ano ba po. pala mo, Candy? Yes po. Okay, Ma'am Candy. Yes po, Your Honor, kasi part ng trabaho po natin being SWAT team leader, linking with programs of DSWD, particularly po in Davao del Norte. So yung mga payouts natin, part po ako doon kasi ako po yung paymasters. And one of the... Sisiguro mo ba na 10,000 natatanggap? Ay, wala po tayong binigay na 10,000 doon, Your Honor. Ano, no? Usually, 2,000, 3,000, Okay. 5,000. Assuming 3,000 ang Yes legal po. na nilang matatanggap. During payouts po, Your Honor, we always say, eto ma'am, sir, yung natanggap mo 1 to 3,000, Yeah. based po doon sa payroll. Ina-announce mo ba sa mga beneficiaries na kung magkano Yes matatanggap po, nila? yes po, Your Honor. From the very start? Yes po, Your Before Honor. the payout? Yes po, kasi Alright. alam nila, ulit-ulit talaga, na part doon sa protocol po natin, being nagakonduct po tayo ng Okay, mga... meron ka ba narinig na meron nakakaltas ng kanilang ng binibigyan ng DSWD? Your Honor, we always say na kung may mga reklamo kayo, may mga hotlines naman po tayo. Hindi nga. Meron ka ba nga narinig? Wala bang nag-complain sa inyo? Wala naman pong lumapit sa amin, pero sabi lang mga hearsays na meron. Pero yun po, pag wala namang lumalapit po sa atin. But we do encourage talaga po na kung may mga reklamo, alam naman po nila ang DSWD. So ni-explain po natin yung part natin na syempre pagbigay ng pera, pagbayad during payouts, pag-receive po nila, uuwi sila po, wala na po tayong alam doon kung anong ginawa nila sa pera. But Senator Jinggoy, for a while, wala ka doon sa yung nireklamo ni Mike. Wala po sir, kasi wala po tayong doon, kasi sa local. Please, go ahead.